it was not Congressman Dagook ang pumutol. Yun na nga. Kasi Hindi, siya pero, naman eh. hindi, gusto ko lang po intindihin, Pinapatawa ko. 1,000 plus megawatts po ang dumadaloy dito, tapos sabi nila, baka daw pinutol. Hindi, pero. Sino ang, paano, ano yun, wire cutter? Mr. Chair, precisely. Grinder? Precisely po why we refer this to the PNP, because the fact, but it was the second round trippings, specifically the ones that occurred at 1 o'clock, that really pushed the system to red alert. Okay, so clarify your statement because you say you take accountability for the red alert on May 14. We take Ngayon ang sinasabi nyo, yung yellow alert. No, Mr. ba? Chair, Oh. we take accountability for the fact that, these trippings happened and there were 2 power plants that were affected. But in our perspective, we were able to clear the fault within the time required under the Philippine Grid Code. Additionally, we restored the lines within 12 hours. The second line, Ilihan Tayabas, was restored within 8 hours, and the Ilihan Dasma was restored 12 hours. Okay. Except for the power plant which were not able to be online immediately. Yes, Mr. Chair, as well as the additional plant plants. sa Batangas. Yung dalawang gas fired, yung Iri at saka yung Ilihan. Tama po. Tsaka yung Which has a additional... capacity of 2,400. Yes po. In fact, makita niyo po dyan, yung ERI, nag-online po siya ng 1 oras, tapos nag-shutdown. So, ibig sabihin po niyan, may kapasidad silang mag-restart, pero yun nga po, The restarting of a gas plant will take some time because the gas plant is heating water and converting it to steam. After it's converted into steam, it will be pressurized so that it will go to the turbines. The turbines will rotate in order to rotate the alternators, which produces the alternating Mr. current. Chair, that's Yan po, half true. sandali lang po. That's half true. Sandali lang po, sandali lang. Okay, Chair. Okay. Yan po ang result Opo. ng tripping at Oo. hindi nakapag-power up kaagad yung dalawang planta. I understand yung dalawang planta na gas plant will have some time to restart in order to restore full capacity. Okay. So, Congressman, your last question, please. Parang yun ang sinasabi naman ng DOE is because of the tripping of the 2 lines, naalis sa grid yung dalawang napakalaki na planta. 2,400. 2,400. No? Kaya parang yun ang sabi nila. Yes, nag-trip yung mga iba afterwards, pero because such a massive share was taken offline because of the failure of the grids, parang may accountability kay Ron. Okay, pero Chair, sa presentation kanina, hindi pa rin ako natutunawan o nalilinawan doon sa ano ba talaga yung naging dahilan. Yung initial incident, you say, is because of an insulation failure. Okay, pero wala kayong detalye, wala kayong picture. Hindi ano ko ba? nga makita, Congressman. Yung insulation kasi, yun yung humahawak ng kable na 4 na linya nila, yung high voltage. Oo. Pag naputol yung dulo noon, hindi ibig sabihin maputol din yung linya. Nandun lang yun, nagsasag lang yun doon eh. So hindi ko maisip kung paano nila i-restore yun na mabilis. But knowing in DCP, nagawa naman nila in 12 hours yung dalawa. So ano yung last question mo? No, so una muna, insulation failure, pakipaliwanag exactly saan nangyari ito. Naputol yung dulo ng insulation. Naputol yung dulo ng insulation. Ganun po ba? Humahawak ng kable. Mayroon ba tayong picture, may etc. O yun yung una. Okay. Lineman Pangalawa, sabi nyo dun sa second, pinutol. Baka pinutol kasi yung pinakita yung picture, mukha talagang pinutol. Mukhang binaril. Mukha bang binaril? Mukhang binaril. Hindi po. Okay, ngayon, For the insulation of the good congressman, gaano kalaki po ba The yung... insulator is made of porcelain or glass. Yes. Kaya kung barilin yun, mabibiyak. That's for the first incident. But the second incident, the actual transmission cable was cut. Ganun po ba? The transmission cable was cut. Gusto ko lang po intindihin yung nangyari. Gaano kalaki po ba yung diameter? 500 kV yan, di ba? Diameter. Oh, hey. Please. Yung picture po kasi namin medyo malayo. Pero Kayo po, siguro naman alam nyo kung gaano ka
laki, gaano kataba yung linya? Yung plato noon, mga yung linya ba? Insulator. Insulator or yung linya. 795 ba? Mr. Chair, the point, ang gusto ko po natin, intindihin natin yung insidente. Paano mapuputol yung ganong linya? Gaano kataba ba yan? Hindi naman to simpleng alambre na pambahay. Mga ganyan. Tama po ba? Ang tagal po kasi nilang sumagot eh. Opo. O gaano ka... Para madali nila Chest po, diameter. 70 ano? Oh. It's around a little bigger daw than a 10 peso coin. Yes po. And you can see it on the screen, Mr. Chair, that yan po yung pagkakat. Again, A little bigger than a 10 peso coin. Okay. Ilan ang dumadaloy dyan? Ilang voltahe ang dumadaloy dyan? Ganun lang pala kanipis yun? And that took out a whole grid? Sa isang phase po, apat na ganyan po sa isang phase, isang pase. Kasi 3 pase po yun sa isang line. May apat na 10 Apat na ganyan. na ganyan, pero isa lang ang naputol. Ayan. Opo. 10 peso coin. Pero, so, magkasama yon. Yes po. Bundle yan, pero yung Apat. isa naputol. Opo. Correct po. O pinutol. Yun Okay, ang- paano po mapuputol yan kung live yung, kung may dumadaloy na ilang megawatts po yung ilang volts? 500 kb po yan. Ang dumadaan doon pero pinutol. Ano pa, kaya po bang maputol yun habang... Mr. Congressman, I assure you, it was not Congressman Dagook ang pumutol. Ayun na nga. Kasi Hindi, siya pero, naman eh. hindi, gusto ko lang po intindihin, Pinapatawa ko. 1,000 plus megawatts po ang dumadaloy dito. Tapos sabi nila, baka daw pinutol. Sino ang, paano, ano yun, wire cutter? Mr. Chair, precisely. Grinder? Precisely po why we refer this to the PNP, because the facts don't seem to make sense at first glance, requiring further investigation. Okay. There was a joint inspection po attended by representatives from the DOE, the ERC, and the Transco on site yesterday, and also the PNP. Precisely po na it doesn't make sense. That's why we are referring it for further investigation. But correct me if I'm Excuse wrong. me. Pagkabuhay po Kung yung... sandali lang. Ano ba yung height ng naputol natin Hindi naman pwede na akyatin lang ng isang tao tapos putulin yan. When we say na sinadya na pinutol. In line with the question of Congressman Yung Tino. height ng from the ground to the first cable, that was putol. Ano ba natamaan From our ng, technical, ibon yan? the height po is around 12.5 meters for a 12. 500 12 and a half meters. So, ibig sabihin po, Hindi maabot nga eh. hindi ordinaryong, you need special equipment, in other words, to be able to cut that. Tama po ba? 12 and a half meters, that's mga 40 feet, 50 feet, almost. Tama po ba? So, hindi po, kumbaga, hindi yan simpleng may taong may hagdanan, merong wire cutters at tinutol Tonchi, yun. may I just comment on the Opo. picture? Notice the cable. The center iron core is buo. So the outer aluminum cables were what was cut. So maybe they can explain what would cause that phenomenon. Okay, that's yun nga po, meron nga duktong pa rin no? So, can you explain? Yan, technical. Tapos pero yun na nga, yung question na it's almost 50 feet up in the air and then parang may isang pumutol, parang hindi magagawa ng basta-basta yan. Okay. At lalo pa kung live po yung, kung may dumadaloy pang kuryente, di ba makukuryente yung, hindi ba? Tama po ba? Makukuryente ka ron. Tama Yeah. po ba? Mr. Chair, if we were to guess, I mean, that's precisely why po natin inirefer sa PNP kasi mahirap pong manghula. Pero kung mapipilitan po tayo maghula, pwede din po nilang, kumbaga, yun, like Mr. Chair said, tiradurin, barilin para mamatay yung linya. Tapos po, pag namatay ang linya, tsaka po nila pwedeng akyatin. Madalas rin po inaakyat yan. Again, we are not stating that as a fact,
Pero we are underlining the fact na medyo hindi ho maintindihan yung cause, kaya ho namin ni-refer sa PNP. Kasi wala po kaming mabigay na Anyway, yung conclusion. accountability, inamin na nila. Ayan. Isa, di ba? Ma'am, Okay, so Excuse me. to conclude, Mr. Chair. excuse me, ma'am. In other words, meron din kayo kutob na talagang sinadya. Baka. Ayaw po naming mag-conclude Ma'am, noon, para pero prangkahan na posible lang tayo po. dito. Prangkahan Posible na lang po. tayo dito. This is Baka. ano natin, ha. Ito yung So- investigation natin para yung taong bayan naman maalam na kung It has not been ruled wala. out, Mr. Chair. So yung sinasabi niyo po, baka tinirador o binarel para maputol yung linya, mamatay yung kuryente, tas pwede nang Hindi, putulin. yung tinerador, yun yung insulator. Hindi yung kable. Yung kable, it might be because of old age or sinadya. Mukhang sige. sinadya yan. Hindi, okay, wala naman, yung insulator, hindi naman nasira dito, di ba? Hindi, no? Wala. Hindi, di ba? Wala. No. Okay. So, my point being, parang hindi your explanation does not make sense at this point. No? Parang paano ba puputol ng ganyan yan? Either edad or substandard or talagang wala na. Okay. And lastly, Time-related yung decay. And lastly, kung ibig sabihin, kung tama po yung inyong hinala, seryosong insidente po ito. Ibig sabihin, some entity is going around Para, cutting the Mr. Chair. national transmission grid. para siraan yung NDCP. Hindi natin alam. May I interject? So, yeah. Yeah, what Sandali lang, Mark. What about asking NGCP to tell us when the wire was last replaced? Okay, yun na po. But frankly, to me, Chair, that doesn't look like wear and Baka tear. yung wire na yan, mas matanda pa sa iyo, Congressman. Kaya naman. So, Sige po. we don't Okay. know. We Sige, don't know. pakisagot na lang po. NDCP, please go ahead. Hanggang doon na lang po. Thank you po, In the Mr. Chair. interest of time, please. Sige, sir. Possibilities lang ang tinatanong ni Congressman. Possibilities. Yeah, to answer the chair, the line was energized in year 2000. The conductor was not replaced up to this time because of the asset life of conductor is around 50 years. Okay. So, Congressman, okay na kasi kanina pa yung kapwa mo, Congressman, Pasensya na naghihintay. po, Kong. Thank you. O, kanina ka pa. I gave you already more than 10 minutes eh. Yeah. Congressman Presby. Thank you, Mr. Chair. You have